be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know him today? You can turn him away. Oh Jesus, oh Jesus, without him how lost I could be. Without him I could be dying. Without him I'd be enslaved. Without him life would be hopeless. But with Jesus, thank God I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know him today? You can turn him away. Oh Jesus, oh Jesus, without him how lost I could be. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga sumasampalataya at mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo. Sumainyong lahat ang kanyang kapayapaan. Sabi sa awit ng Maalala Mo Kaya ni Pilita Corrales, O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di mapaparang. Tunay na di ito mapaparang hanggat buhay ang naglalambingan. Pero pag dumating ang kamatayan ng isa, nagdudulot na ito ng kalungkutan. Ang kamatayan ay hindi kayang iwasan o pigilan ng tao. Ito man ay mayaman, malakas, matalino, tanyag, o kahit bata pa. At dumarating pa rin ang kamatayan minsan sa oras na hindi natin inaasahan. Salamat sa Panginoong Hesus, tinalo niya ang kamatayan. Nasa ika-33 himala na po tayo na ginawa ng Panginoong Hesus. At ngayon, nasa ika-3 naman na bumuhay siya mula sa mga patay. Yung binata na ililibing sa nain at yung dalagita na kamamatay lang na anak ni Jairo. Pero dito po sa ating mapapakinggan ngayong gabi ay pang-4 na araw ng nakalibing. Si Lazaro ay nasa loob na ng libingan. Samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat dinirinig po ninyo ang aming panalangin. At sa sandaling ito, makita namin ang dahilan kung bakit binuhay ng Panginoong Hesus si Lazaro. O Santong Espiritu, buksan mo po ang aming pangunawa at minsan mo pang ipakita sa amin ang kadakilaan ng Diyos Anak sa pamamagitan ng kanyang ginawang himala. Tanggapin po ninyo, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang Diyos ng himala. Amen. Bakit si Jesus bumubuhay o nagbibigay buhay? Ano ang dalawang dahilan ni Jesus sa milagrong ito? Sa bawat himala na ginawa ng Panginoong Hesus, ipinakita niya na siya ang isinugo ng Diyos, ang Kristo. Meron siyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa unang dahilan ng milagro ay upang parangalan siya sa talatang 4. Basahin ko po. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, hindi siya mamamatay sa sakit niya. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito'y mapaparangalan din ang anak ng Diyos. Sa pagkakataon to, ang karamdaman ni Lazaro ay magbibigay ng karangalan sa Diyos na nasa langit at sa Panginoong Hesukristo. Kagaya sa chapter 9, verse 1 to 3. Basahin ko po dito sa Pinoy version.
Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang lalaking bulag since birth. Tinanong siya ng mga disciples niya, "Teacher, bakit po siya pinanganak na bulag? Kasalanan po ba niya o ng parents niya?" Sumugot si Jesus, walang kinalaman ang pagiging bulag niya sa kasalanan niya o ng parents niya. Nangyari ito para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Walang kasalanan minsan na involved, kaya may karamdaman ang isang tao, kundi ito ay pinahintulutan ng Diyos upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga makakakita o makakaalam nito. Kung meron kang kasalanan, tiyak iyan, karamdaman mo na ang kabayaran. Subalit kung wala naman, iyang karamdaman naman ang magbibigay karangalan sa Diyos. Kagaya ng ginawa ni Job sa chapter 1, verse 21. Basahin ko po dito sa ang salita ng Diyos. Sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Pinuri pa rin ni Job ang Panginoon. Naparangalan pa rin niya ang Panginoon sa kanyang karamdaman o pinagdadaanan. Sino sa inyo ang gumawa nito na pinaparangalan pa rin ninyo ang Panginoon kahit may karamdaman? Alam naman natin na kaya tayo humahanga sa isang tao ay dahil meron tayong nakita na ginawa niyang kahanga-hanga. Katulad ng 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon. Hindi na sinabi kung gaano katagal mayroong sakit ang mga ito. Pero sa isang iglap, biglang silang gumaling. Walang pinahid at walang ininom na gamot. Tanging himala ng Panginoong Sus ang nagpagaling sa kanila. Bumalik ang isa para magpasalamat. Pero hinanap pa rin ng Panginoon ang siyam. Ibig sabihin, nag-aantay din ang Panginoon na parangalan siya o pasalamatan siya ng iba pang nakaranas ng pagpapala ng kagalingan. Para po sa akin, masakit na lalampasan ka o nilalampasan ka ng mga taong tinulungan mo kapag nagkakasalubong kayo. Lalo na kung hindi naman kasi alam ng tinulungan na ikaw ang tumulong sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, ipapakita ng Panginoong Sus sa mga tao na nasa paligid ang kapangyarihan ng Diyos upang maparangalan ng Diyos pati si Jesus. At itong kamatayan ni Lazaro ang magiging dahilan ng kapurihan ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, sinadya talaga ng Panginoong Sus na mamatay si Lazaro. Dahil alam niya na kaya niya itong buhayin. Tsaka isa pa, kung meron mang dapat tulungan ang Panginoon, ito nang si Lazaro. Dahil minamahal ng Panginoon si Lazaro bilang kaibigan niya. Basahin ko po itong talatang 3. Kaya nagpasabi ang magkakapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Napaparangalan po ang Panginoon kapag marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Ikaw, napararangalan mo ba ang Panginoon kapag nakakakita ka o nakakaranas ng himala mula sa ating Panginoon? Hindi lang gusto ng Panginoon na hangaan siya, kundi pagtiwalaan din. Kaya ang pangalawang dahilan ay upang panaligan siya mula sa talatang 15, talata 25 hanggang 26, talatang 40 at talatang 42. Sa bawat nararanasan natin na himala o pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ang ibig ng Diyos ay lalong tumatag ang ating pananalig sa Kanya. Kagaya kanina, humanga ka dahil meron kang nakita.
Kaya lalong meron kang nakikita o nararanasan, lalo pang tumitibay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Matagal na rin kaibigan ng Panginoon ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. At pati na rin ang kanyang mga alagad. Marami na silang nasaksiyan na himala na ginawa ng Panginoong Hesus. As in live, face to face nila itong nakita. Kumain sila at nabusog dahil sa 5 tinapay at 2 isda. Pinatigil ang malakas na bagyo sa dagat ng Panginoon at binuhay ang mga patay. Sa talata 15, basahin ko po itong 15. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon dahil ang gagawin kong himala sa Kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang sumampalataya kayo sa akin. Ang himala na gagawin ng Panginoon ay para sumampalataya lalo ang kanyang mga alagad. So maliwanag sinasabi dito na ang paghimala ay pagpapakita ng kanyang karangalan at pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Kung ang lahat lamang ng ginawa ng Diyos sa inyong buhay ay inyong nauunawaan, lalo mo pa sana siyang pagtitiwalaan. Kung ikaw ay sensitibo sa pagkilos ng Diyos, tiyak mananalig ka ng seryoso. Ang kaduwagan ay kabaliktaran ng kawalan ng pananalig. Sa Pahayag 21 verse 8, ganito po ang sabi sa Pinoy version. Pero yung mga duwag, mga tumalikod sa faith, maliwanag, ang duwag dito ay yung tumalikod sa pananampalataya. Ito yung mga taong natakot, nakapanghinayang lamang. Meron na wala pa. Kung mahina, kailangan lang palakasin. Minsan, kaya pala hindi tumitibay ang pananampalataya dahil hindi ito sinasanay. Sa buhay nating mananampalataya, hindi lang puro pasok sa head o alam natin, kundi dapat din lumalabas sa hands or gawa. Kagaya ng pinagaling na bulag sa Bethesda sa John chapter 5, kailangan niyang sumunod at maghilamos sa pool para siya makakita. Si Marta, mula sa verse 21 to 27, hayaan niyo pong basahin ko. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo at hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayong alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hiningin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko kung mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhay na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay namin dating dito sa mundo. Pinaliwanagan ulit ng Panginoon itong si Marta. Kailangan niyang makita na mayroong magagawa ang Panginoon sa patay na wala ng buhay. Ang akala kasi ni Marta, sa last days pa muling mabubuhay si Lazaro at hindi sa oras na iyon mismo. Minsan tuloy, naisip ko kapag mayroong funeral service at grabe ang pagdadalamhati ng pamilya. At kung meron lang po sana akong kakayanan o kapangyarihang bumuhay sa patay, gagawin ko na buhayin ang patay. Ibabalik ko ang buhay ng namatay. Kaso ang problema lang, baka magtakbuhan
ang mga tao, pati na ang pamilya nito. Nakakatawa lang, pero kung iisipin, dapat sanang matuwa dahil bumalik sa pagkabuhay ang isang namatay. Tama po ba? Ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa talatang 25 at 26. Hayaan niyong basahin ko ulit ang 25 at 26. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailan man." Dito ko po kinuha ang paksa natin ngayon. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon. Siya ang bumubuhay at nagbibigay buhay. Sumagot pa si Marta ng opo. Akala ko alam na ito ni Marta at tunay na nauunawaan talaga. Kaya sinabi ng Panginoon pagdating dito sa 39 and 40, tingnan po natin, 39 and 40, ang sabi dito, pagdating nila doon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na mangangamoy na ngayon ang bangkay, 4 na araw na siyang nakalibing. Verse 40, sumagot si Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumasampalataya ka, ay makita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi pala talaga naunawaan ni Marta ang sinabi ng Panginoon. Kaya ito ang napansin ko, hindi porket napapakinggan ay nauunawaan. Sana kayong nakikinig ngayon ay inyong nauunawaan ang turo ng Panginoon. Kaya pinagsabihan si Marta ng Panginoon. Makikita ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos kapag sumampalataya ang tao. At ganun din ang nangyari. Binuksan ang libingan, nanalangin ng Panginoon na nakikita at naririnig ng mga taong nasa paligid upang malaman nila na ang Ama niya, ang Diyos, at siya naman ay panaligan bilang Panginoon ng kanilang buhay. Makita natin sa talata 42. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nung sumigaw ang Panginoong Hesus, Lazaro, lumabas ka! Dito nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat balot ng tela ang mga kamay at mga paa ni Lazaro. Pati ang kanyang mukha ay balot din. Walang gustong pumasok sa libingan dahil ang akala ng mga tao ay may amoy na itong patay. Kaya ang utos ay lumabas ang binuhay. Itong utos din ay parehong-pareho sa sinabi sa Genesis chapter 1 nang likhain ang sanglibutan sa pamamagitan lamang ng salita. Ang sabi roon, magkaroon ng liwanag o lumabas ang liwanag, lumabas ang mga halaman. Tandaan natin, nakabalot ang buong katawan ni Lazaro. Hindi ito pwedeng lumakad at awkward naman kung ito ay tatalon-talon papalabas ng libingan. Baka mabunggo pa ito dahil may balot din ang kanyang mukha. Mula sa pagkahiga, sabi ang kapangyarihan ng Diyos ang bumangon kay Lazaro hanggang sa pintuan ng libingan. Bumangon ito dahil sa utos na may kapangyarihan. At napunta ito sa pintuan ng libingan. At dito palang sinabi ng Panginoong Hesus na kalagan si Lazaro at palakarin. Lalo bang tumatatag ang iyong pagtitiwala sa mga himala na ginagawa sa iyo ng Diyos? Para sa ating konklusyon,
Hindi kayang pigilan ng kamatayan ang kapangyarihan ng Panginoon. Maging ang Panginoon Sus matapos mamatay dahil sa ating kasalanan ay muli siyang nabuhay. Hindi lang siya bumubuhay kundi nagbibigay buhay din siya. Hindi po tayo magtatapos sa kamatayan sapagkat balang araw ay bubuhayin tayo ng Panginoon. Mali pala sabihin sa isang mananampalataya na namatay na ilalagay na siya sa huling hantungan, kundi ang dapat palang sabihin ay sa pansamantalang libingan. Basahin ko po itong unang Korinto, chapter 15, verse 32. Nahihirapan ako dito sa Efeso dahil ang mga kumakalaban sa akin ay tulad ng mababangis na hayop. Kung ang paghihirap kong ito ay para lang sa kapakanan ng tao sa buhay na ito, ano ang kaguluhan nito? Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang sundin na lang natin ang kasamihang kumain tayo at uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Ang mga walang pananalig sa Diyos, ito talaga ang ginagawa. Nagpapakasaya na sila dahil pagkamatay ay tapos na ang kanilang sarap ng buhay. At haharapin na nila ang kaparusahan ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus. Maliwanag ang pagkasabi niya kanina. Ako ang bumubuhay at nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, ay muli po silang bubuhayin. Para sa ating aplikasyon. Hindi lang dapat po ito napakinggan, kundi dapat din natin itong panaligan. Lahat tayo ay mamamatay ayon sa takdang oras na ibinigay ng Diyos. Ang kamatayan ay isang lagusan doon sa walang hanggan. Ang karin ng Diyos sa mga sumampalataya o ang kaparusahan ng Diyos sa mga hindi sumampalataya. Nais ng Panginoon na matapos natin mapakinggan at masaksihan ang kanyang mga ginawa sa ating buhay. Dapat natin siyang parangalan at panaligan, sapagkat ito ang kanyang katulungan. Huwag natin hayaan na hindi natin napaparangalan ang Panginoon sa bawat himala na ginagawa niya sa ating buhay. At lalong tumatatag pa sana ang ating pananalig sa Kanya. Sa mabuting balita, may sinabi si Apostol Pablo sa talatang 10 hanggang 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Kung tignan natin ang mga talata, ito ang sinasabi ng isang taong mayroong pananalig sa Panginoon. Ito ang kanyang tanging hangarin, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, at makibahagi sa mga paghihirap. Alam natin na tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon. Sabi nga ni Billy Graham, "My home is in heaven. I'm just traveling through this world." Tayo po ay manalangin sa pagwakas. Maraming salamat po, Ama. Ibinigay mo sa amin ang iyong buktong na anak upang mapanaligan namin at magkaroon kami ng buhay sa pamamagitan niya. Bubuhayin din niya kami kung dumating na ang kamatayan sa amin.
Hindi kayang paghiwalayin ng kamatayan ang mga nanalig sa iyo, Panginoon. Sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan na higit pa sa kamatayan. Pinaparangalan ka po namin at patuloy na pinananaligan. Ito po ang aming panalangin na may pag-asa sa pangalan ng bumubuhay at nagbibigay buhay, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo.